Difficult things that you did in the movie. Gusto ko lang magpa-thank you kina Direk Bobby, Direk Jackie. Ayan. Sila po talaga yung tumulong sa akin kung paano ko po maportray talaga yung character ko dito. So, may kasabihan po kasi kami ni Direk Jackie dyan eh. Kung kaya ni Direk Jackie, kaya ko rin po. Thank you. Ganoon siya pala ang take mo. Yes po. Kay Direk Bobby naman, paano mo na-conceive yung mga eksena sa pelikula na talagang there's nothing, no word that can describe it best, but really it's weird. Even the way the scenes are blocked and built up. Salamat po at na-weirdohan po kayo. Yung po ang intention. Well, una sa lahat, syempre, may baliw na writer, co-writer din po ako si Juvie Calamiton. Nakasama ko po mula Bula, sa Viva Max po Bula, yung last project din namin. But at the same time, we had to think metaphors and visuals po talaga. Kasi kung napansin nyo, kakaunti, kahit si Steph, kakaunti po ang dialogue, talaga. Mata talaga pinakikilos niya. Ayun po ang inisip po namin ang journey ng isang addict, pero dinikit po namin sa metaphor po ng buhay na ina-undergo po niya at ng mga decisions po niya. And from there, dun po namin naisip yung mga visual metaphors po namin. Napansin ko lang, parang walang nangyari dun sa character ni Carlos in the end. He wasn't given the punishment he deserved. Yes po, wala po. Ang arko po kasi natin talaga ay na kay Martha/Gina. And si Carlos po sa dulo, ayun po ang isa din sa mga punot dulo kung bakit pinagdaanan ni Martha Gina yung buong kwento. So si Carlos po ay biglang nawala na lang at tumakas at naging isang pugante po. But you got very good support from Mercedes and Milen. Grabe, ang galing, lalo yung Milen, yung first time ko lang siya nakita and she's very good in this kind of role. Oo nga po, sana po nandito siya ngayon, Yeah, kaso nagkasakit po siya, taas po ng lagnat po niya today. Nagpapaumanhin po siya, pero breakthrough. Parang breakthrough performance po ni Milen ito, nakaka-proud po. And I'm glad na napansin niyo po siya. And congrats sa production design, ang ganda ng mansion na pinagkunan. Saan ba yun? Salamat po. Ito pong mansion ay sa Alitagtag, Batangas po na iniyakang mahanap ng location manager namin, si Mark Grabador po. So salamat at hindi siya sumuko at makuha yung tamang peg po nung kwento. And ang production designers ko po si Sigrid Polon and si Ned Cantila po. As in, tinrabaho po talaga nila. Well, congrats again. Ibang-iba to sa mga nagawa mo ng Tahan, Bula, at saka salamat, Doc. So, multi-talented ka talaga. Thank you, Tita Mario. Thank you very much, Sir Mario Bautista. Ang susunod na mga katanungan ay manggagaling kay Joey Sarmiento from Remate. Hi, good afternoon sa Cast Direct, Stephanie. Direct, I'm here, Direct. Okay. To the right, sir, at the bottom. Direct, it's true na yung movie weird talaga. But it's not only weird, it's mind-boggling talagang mapapaisip ka kung ba't nangyayari yung mga ganyan. Yung scene na orgy scene, it's tabu talaga, di ba? Ang hirap, kailangan mo maging matapang para kunan yung ganong klaseng eksena. Diba? Kasi para ipalabas yun sa pelikula, kahit na sa Viva Max, no? Paano nyo in-execute yun? Ang daming, ilang cast lahat yun? Parang Jackie, mga 10 sila, no? Mga 10 po. Siyempre, mas naparami na lang sa shots yung itsura. Lap-lap na lang to, close up. Pero, ayun po, sinigurado naman po namin doon kumuha kami ng mga artista para doon. Aware sila na ito ang gagawin ninyo. Magkakaroon kayo ng orgy scene. So, nung pumasok sila sa eksena, handa po silang gawin yon. And syempre, sabay-sabay naming magkatuwang po kami ni Jackie, ang associate director ko po sa pag-conceive nitong mga sex scene and orgy scene. Mabuti po napag-practicean ko na po yan dahil hindi po ako ang gumawa. Napag-practicean ko na po dati sa sa isang project ko din with Viva Max, which is Sex Hub. May orgy scene din po doon na mga
matatanda na mga senior citizens na involved. So, medyo hindi na po ako na-shock sa next. Ayun po. And then after, may isang medyo kakaibang eksena pa din po kaming ginawa which involves yung gatas po. Ayon on set collaboration na namin yun with Milen and Sid Lucero habang paano pa ba natin iibahin tong orgy scene pa na to, and syempre relating to the story, sabay-sabay po namin na i-connect at nagawa po dun sa pelikula. Hindi naman kayo nahirapan sa instruction, sa blocking, gano'n, no? Yung orgy. Kasi ang goal po namin talaga pag sa love scenes, 2 take lang tapos para ano. So medyo nahirapan din nung una kasi ayun nga po, ang dami-dami po nila, so kailangan nilang ma-register sa isip na kung ano kailangan gawin. So parang isang malakihang correction at pakikipausap na matindi po sa kanila para ma-execute na nila ng tama dahil pa umaga na po nung ginagawa namin. Okay, one last question, Derek. Isa pang remarkable dun yung transfer yung milk from mouth of Milen to Sid. Nahirapan, paano nyo na-convince si Sid na gawin yung ganung eksena? Bale, actually, close naman talaga si Milen at si Sid. So, sila po talaga ang nag-isip nun. So, hindi po, honestly, parang na-inspire na sila sa eksena. Honestly speaking, hindi na po galing sa akin yun. Parang biglang nagkaroon sila ng bright spark and idea. Direct, ito gagawin namin O sige, okay ba sa'yo? Sige, okay. So, ginawa po nila yun. Nagdagdag tapang po sa eksena. Okay, thank you. Kay Stephanie naman, congrats Stephanie, napaka-tapang mo dito sa movie na to. Especially dun sa mga eksenang, dun sa dip-dip, parang walang inhibitions yata. Ano yun, wala talagang limit sa mga eksena yun, sa mga touch and Sa akin po wala talaga. So, tiwala lang po ako sa partner ko. Kung sino po yung makaka-eksena ko po. Ayun. Tsaka last na lang, parang nakita ko, kanina ko pa iniisip, yung si Milen, talagang hinalikan yung... Pumayag ka ba? Kasi minsan hindi ginagawa, dinadaya yung direct, di ba? Yung mga ganong eksena. Nung una po, daya, pero parang nadala siya sa eksena. So, Si Milen. yes po. So, ayun, nagawa. As in, magpinsan naman po kami. Okay, kaya ayun po. Okay naman po sa akin. Okay. Ayun po. Thank you. Thank you. Congrats. Thank you. Incest daw, sabi ni Direk Jackie. Okay, thank you very much, Mr. Joey Sarmiento. Ang susunod po ay si Janice Navida from Bulgar. Andito po sa harapan, the beautiful lady in orange. Again. Ayan, good afternoon. First,